And welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV, at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. So magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo. At sa mga newbies po muli, ako po ay nag-aanya na sana po ay mag-subscribe po kayo sa ating channel. At sa mga legit at loyal subscribers po natin, naway patuloy niyo po sana akong tangkilikin, at maraming salamat po at tayo nakaabot na sa 4,000 subscribers. Salamat po, sana nakakatulong po sa inyo ang aking mga videos na binibigay at pinapayo sa inyo para kayo naman po yung magkaroon ng peace of mind, at pakipindot na rin po yung thumbs up sign. Ipakalat na po natin ang ating mga videos upang magkaroon pa ng ibang tao na maaaring matulungan ng aking videos. Share na po natin to sa ibang mga social media, at hit nyo yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos about online lending apps, unfair debt collection practices at harassments, para maintindihan nyo naman yung mga harassments na maaaring yung tanggap sa kanila, at kung paano nyo po ito lalabanan ng legal, paano nyo ito haharapin sa maayos na sitwasyon na pamamaraan. So yun mga ka-Johnny, muli may nagtanong po galing po kay Risa M 2022. Yung isang araw pa to kaso nga lang nakita ko nga yung ibang mas mahalaga pa na maaari may payo ko sa inyo. Inuna ko lang po yun kasi para sa akin mahalaga po yung mga yun. Then ito naman mahalaga rin naman po, ang nga lang kasi medyo same na rin kasi mga questions sagutin na lang po natin yung kanya request. Parehas lang naman po, totoo, halos parehas lang naman. May konting kaibahan lang to yung sa mga Telegram. Hindi po kasi ako gumagamit ng mga Telegram apps na yan, no? So ito, simulan natin yung tanong niya. Good day po, Sir Johnny. May mga utang po ako sa Ola. Hindi ko na po mabayaran kasi nagipit po ako, at iba po ay taas ng interest. Natatakot po ako baka po makasuhan o kaya ay mapagalhan ako ng demand letter. Stop muna tayo. Simulan muna natin din yung tanong, ay yung sagutin natin yung tanong na ito, na natatakot ba siya na makulong at makasuhan. Unang-una, walang makukulong sa utang, maliban na lamang po kung meron kayong panlolokong ginawa o gumamit kayo ng mga peking dokumento at ID nung kayo ay nag-loan. Pangalawa, yung demand letter, hindi naman po nakakatakot ang demand letter. Isa lamang po itong reminder o paalala na kayo ay sinisingil na sa inyong pagkakautang sa isang lending company o sa isang personal na loan ninyo sa isang tao. Yun lang po ang demand letter, at walang nakukulong sa utang. Tandaan nyo po. Sa takot ko po na baka ma-post ako sa FB, dini-activate ko po FB account ko at nag-sign out ako ng SIM card ko po. Tama po yun. Nag-deactivate na lang po kayo ng inyong FB account at nagpalit na kayo ng SIM. Pero ang problema lang po, ito di ko masasabi sa inyo, di ko kayo tinatakot. May hawak po silang picture sa atin kaya akong man na-i-post, no? Pero wala akong pakialam sa kanila kahit i-post nila ako. Tandaan nyo, wala akong pake dahil kilala ako ng mga taong malapit sa akin, nakakilala sa akin. Ako ay sabihin natin nangungutang tayo personal, pero hindi man lahat is about scamming yun. Kumbaga parang paninirang puro yun kaso nga lang nandun na nakapost na ako, wala na akong magagawa doon, pero wala pa rin akong pakialam kung pinost nila ako kasi mas kilala ko ang sarili ko kaysa sa kanila. Wala akong pake, yun lang po yun. Nag-sign out na rin po siya ng kanyang SIM card. Tama naman po yun kung hindi nyo na po kaya yung harassments. Tama naman yung mag-deactivate na lang, mag-change SIM na lang po. Dinilet ko na din po lahat ng contact ko po para safety ng mga persons of preference ko kasi tinatawagan lagi. Ayaw ko naman na pati sila maapektuhan, kaya sabi ko sa kanila wag na lang sagutin. Tama naman po yung sinabi nyo. Once na ginulo yung mga contact reference ninyo, wait lang, patay ko yung sinaing. Once na may kinokontak sa inyo na hindi nyo naman character reference doon sa mga lending companies o sa mga Ola na yan, ay kausapin nyo na lang. Kasi nga, lahat na nasa contacts nyo, maaaring guluhin talaga ng mga Ola na nahiraman ninyo. Ang ibang Ola po nag-message sa akin na isa-submit
na nila sa higher department at sa debt management department po. Totoo po ba yun? O sige, sigutin po muna natin yung tanong nyo na yung ibang OLA nag-submit na sa higher department. Alam niyo yung higher department nilang yan, ang dami ko nang na-receive na ganyang higher department. Sinisip ko yung higher department baka sa second floor, third floor, fourth floor, fifth floor. No? Ganun kataas siguro. Baka meron pa sila 20th floor. Baka ganun kataas yung higher department nila. Kahit anuhin nila dyan, anong complain nila dyan sa inyo, hindi kayo makukulong. Tandaan nyo po, para mawala po yung pag-aalala dito sa mga sinasabi, sa mga katanungan nyo, sa mga sinasabi sa inyo. Yun po, no? Napakalinaw po sinabi ko, ha? Yung higher department, baka yung floor ang tinutukoy niyan. Kasi ako, naka-receive din ako ng ganyan, higher department. Pero iba nga lang nga tayo, ha? Medyo ako may experience kasi ako sa home visitation, tsaka sa demand letter. Yung iba siguro, hindi ba na-experience, kaya hindi sila naniniwala. It's up to them. Swerte nila, di nila naranasan yung naranasan ko, at swerte ko rin dahil dagdag experience po yun para maibigay ko sa inyo yung pwede nyong gawin once na mangyari sa inyo yun. Naintindihan niyo po ba? Sana naintindihan po natin, himay-himayin po natin yung aking mga sinasabi para maunawaan po ninyo. Totoo po ba yun? At makakasuhan po ako? Hindi nga kayo makakasuhan. Kung kakasuhan man kayo niyan, napakababaw lang po nung inyong kaso. At ito ay magiging civil case lamang po yan. Walang kasong kriminal. Walang magiging record sa NBI, sa PNP, sa DFA, sa mga kung ano-ano pinagsasabi niya ng ahensya ng gobyerno. Kasi wala naman silang rights para pa-blacklist o magpa-record ng criminal. Kasi nga civil case lang po yan. Paniningil lang po ng utang ang pwede nilang isang pangkaso laban sa ating mga hindi nakapagbayad agad-agad. Yun po, sana naintindihan niyo po. Sana po mabigyan niyo po ako ng kapanatagan ng loob, sir. Kasi po, depressed po ako. Hindi po ako makatulog ng maayos. Ayun, tandaan niyo, matulog kayo ng maayos. Kumain kayo, mag-exercise kayo, magtrabaho kayo. Tuloy lang po ang buhay. Yung mga panghaharas nila na yan, wala naman talagang nangyaring pisikalan sa harassment sa OLA. Never akong nakarinig sa tagal ko ng pag-aaral at pagre-research. At kahit ako man, puro pagbabanta lang din. Yun nga lang, post social media, gawan ka ng GC. Tama yan, deactivate mo, palalahanan mo lang kaibigan mo. Wala kayong dapat pangamba. Ano? Kung paano nga naman ako, medyo may tanong kasi sa akin na hindi ko na na-screenshot, no? Kung paano raw naka-recover. Paano ako naka-recover? Siguro sa susunod na videos ko na lang gagawin yung paano ako naka-recover, no? Gawan ko na lang ng live. Sana nanood kayo kung sakasakali mag-post ako na mag-live ako para ma-share ko sa inyo. Mag-share tayo ng mga experience natin kung paano tayo naka-recover para from OLA victim to OLA survivors na po tayo. Di po ba? Para magkaroon tayo ng dagdag kaalaman doon sa mga newbie. Lalo sa ganito kay Ma'am Risa M na sobrang stress na, anxiety, depressions na halos to. Naintindihan ko po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyo masyado pinag-iisip yan. Naranasan ko rin yung padala na akong demand letter. Yun yung una kong kaba. Totoo lang, kabang-kaba ako dun. Kala ko nga makukulong ako. Then naintindihan ko yung demand letter after ko mag-research about that certain letter. So yun mga kajani, sana nakatulong po ako sa Ma'am Risa M. Huwag niyo masyadong intindihin yan. Tuloy yung buhay. Okay, pa-stress. Ito ang inyong lingkod ka dyan, ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang wala.